Nasaan ang Amerikano? Ilang beses na tayong winater cannon. Nasaan ang pangako nilang joint patrol? Hindi ba kinaawa na sa ating mga sarili na regular na tayong binubuli? Hindi naman natin kayang makipagsabayan at yung pinagmamalaki natin, pinangangalandakan natin mga Amerikano, wala namang ginagawa. Hindi na ba kayo nagtataka ilang beses na yan? O nasa na mga Amerikano nyo? Yan po talagang batas. Na kapag kabahagi natin exclusive economic zone, tanging tayo lang po ang pupwedeng mangalap at makinabang sa tanging yaman. Pero ang realidad, kaya mo bang depensahan ang iyong economic right? No? Yan po ay karapatan na ekonomiko, no? Yung pangangalap at pagkikinabang sa tanging yaman. Pero pag meron ng hidwaan, ang natutunan natin sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, mas mabuti ang samahan kung makikipagkaibigan at mahinahon na makikipag-usap tungkol sa issue. Pero kung ikaw ay tatakbo sa Amerika, bibigyan mo ng paggamit ng iyong mga base militar na alam mo namang gagamitin laban sa China, nasa ng pagkakaibigan? Meron pong karapatan ng Pilipinas sa exclusive economic zone. Pero dahil tinatrato na po nating kaaway ang China, dahil pinayagan natin ang kaaway na China na gamitin ang ating mga base militar, huwag nating asahan na makikipagkaibigan sa atin ang China. Yan po ang katotohanan. Pero hindi po yan nakakaapekto sa ating karapatan, sa mga pinag-aagawang karagatan at mga isla. Makakaapekto po yan doon sa kung paano ngayon mag-aasta ang dalawang estado na nag-aagawan sa teritoryo. Mamili po tayo at mukhang nakapili na nga po si PBBM na ang gusto niya, hidwaan. Ayan po ang resulta. Labag sa ating karapatan, pero ang realidad, dahil hindi nga tayo kaya naman makipagsabayan at ang ating mga Amerikanong backer, hindi naman tayo tinutulungan, palagi na lang tayong winawater cannon, yan po ang katotohanan. Tanggapin po natin ang realidad na habang inaaway natin ang isang bansa na meron tayong sigalot, huwag nating asahan na kakaibiganin tayo ng bansang yun. Di ba? Human experience naman po yan. Huwag nating isipin na, "Huwag, nako, mga Pilipino, we love you, miski gagamitin ng mga Amerikano ang inyong mga base militar pag-atake sa amin." Wala pong ganoon. Dahil pinagamit mo ang iyong teritoryo para ako'y maatake ng aking kalaban, hindi tayo magkaibigan. Water cannon ka ngayon pag ikaw ay pumasok doon sa sinasabing sa kanila. Pero lilinawin ko po, meron talaga tayong karapatan, nakaukit sa desisyon ng tribunal. O ano ngayon na? Ano mangyayari dyan? So nasa diskarte po yan. Unfortunately, ang piniling diskarte ng administrasyon ni PBBM, which I regret, itong ganito nga po, nakamakipagsabayan sa taas ng tensyon na hindi naman natin masusustain. Nasaan ang Amerikano? Ilang beses na tayong winater cannon. Nasaan ang pangako nilang joint patrol? Huwag niyong kalimutan ang nangyari sa Ukraine. Sige, Ukraine, lumabang ka, suportahan ka namin. Nasaan ngayon ang Ukraine? Iniwan sa ere. Sa tingin niyo, mga Amerikano, makikipaggera dahil sa bato at isda, dahil winawater cannon ang mga pagdadala ng supply sa ating mga mangingisda at doon sa ating mga kasundaluhan na nasa ayungin, tingin niyo, gegerahin nila yung pinakamalaking bansa na pinagkakautangan nila, yung pinakamalaking bansa na merkado nila para sa kanilang mga kalakal, at yung pinakamalaking bumibili rin na kanilang merkado nila, ang kanilang mga pinuproduce sa merkado nila. Gumising naman kayo sa katotohanan. Habang hindi po nare-resolba ang hidwaan, pili tayo. Kaibigan, hindi kaibigan, at dahil namili na tayo na ayaw natin makipagkaibigan, harapin natin ang katotohanan, mangyayari po ito. Ang tanong ko, nasaan si Uncle Sam ngayon? Sa mga umaasa sa suporta ni Uncle Sam. Mas mabuti po sa tingin ko talaga ang ginawa ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi siya namigay ng teritoryo, sinantabi niya, nakipagkaibigan, isulong ang mga bagay-bagay na dapat maisulong. Yung pangangalakal at yung pagbibigay ng kapital. At mga proyekto. Pero yung paghahanap ng solusyon, dadaanin po yan sa mabuting pag-uusap na ngayon. Kaya po ngayon, bagamat ako po'y nanguna na nung unang arbitrasyon, dapat talagang dalhin natin sa arbitration yan ng malinaw
kung ano talaga yung status ng historic claims to water na yun nga po, nagkaroon na ng desisyon. Walang ganyan sang-ayon sa UNCLOS. Kinakailangan internal waters, territorial sea, EEZ lang. Pero walang such a thing as historic waters. Ngayong malinaw na po yan, baliwala na kung anong sabihin man ng China. Ang problema po, iba't iba ang lakas ng iba't ibang mga bayan at bansa. O tignan nyo nangyari sa Israel. Ang Israel, napakalakas militarily. So lahat ng kanyang sinakop na teritoryo nang siya ay nakipagyera sa mga Arabong karatig bansa niya, inoccupy niya. Dinagyan pa niya ng pader. Alam naman natin ibig sabihin ng pader. Pag nasa loob ng pader, akin yan. Pero ang sabi ng UN Security Council at ang General Assembly, hindi yan magbubunga sa teritoryo dahil ang teritoryo na nakalap mo dahil sa gamit ng dahas ay iligal at hindi po magbubunga ng teritoryo. Ganyan din po mangyayari sa China. Kahit anong gawin niya dahil siya ay malakas, kung ito po ay teritoryo na kinukuha niya dahil lamang sa paggamit ng dahas, yan po ay iligal, hindi po yan magbubunga sa titulo kahit ano pang lakas niya. Kaya nga po ako, hindi na ako nagpapa-high blood pressure pagdating sa China. Kahit ano pa ang gawin ng China sa Pilipinas, miski kunin pa niya yan, hindi po yan magiging teritoryo ng China. Yan po ang katotohanan. Parang hindi magiging teritoryo ng Israel yung mga teritoryo inoccupy niya dahil nga po sa paggamit ng dahas. Meron na po tayong ganyang comfort zone. Mahina man tayo, di natin malabanan ng China, miski kunin niya mga teritoryo natin, hindi po yan magiging legal. Illegal at null and void under international law. Kaya nga po, ang desisyon, makipag-away ka ba o hindi? Kaya ako, tinatawag na haribaw. Kasi baka China daw, hindi po. Hindi lang ako nagpapa-high blood pressure kahit anong pang gawin ng China, malinaw pa po sa sikat ng araw na walang basihan ang pag-aangkin sa karagatan ng West Philippine Sea. Pero, ang hindi pa po nare-resolba at huwag kayong mag-isip na panalo na tayo completely, yung isla kasi hindi po yan pinagdesisyonan ng UN Tribunal for the Law of the Sea. Bakit? Dahil ang isla hindi po sea. Walang jurisdiction ang Tribunal for the Law of the Sea. So, gaya ng sinasabi ko sa aking vlog, kalma lang, Pilipinas. At mamili tayo kung paano natin ngayon isusulong ang relasyon natin sa China. Pwede maging kaibigan, pwede maging kaaway, bagamat meron talagang hidwaan pa at agawan sa teritoryo. Na hanggang hindi po yan masumite sa isang hukuman o sa binding arbitration na kikilalanin ng China, ay hindi po mariresolba. Pero meanwhile, sa ngayon po, ngayong malinaw na lahat ng legal issues dahil dun sa naunang arbitral award, wala na pong saysay ang paghain na naman ng panibagong kaso. Bakit? Dahil ngayon po, kinakailangan marisolbo na yung hindi pa nare-resolbang agawan sa isla sa mabuting usapan. Kaya nga sabi ko dun sa China ang pinag-aagawan natin, 1,315,000 square miles of West Philippine Sea. Ang inaangkin ng Pilipinas at tanging Pilipinas lang ang pwedeng magkaroon ng exclusive economic zone na 200 nautical miles dahil sa Palawan. Ang mga geographic features dyan, 6 lamang dun sa islang inaangkin ng Pilipinas ang China, ang high tide elevations at itong 6 lang ang pwedeng magbunga ng 12 nautical miles of territorial sea. 12 times 6 is 72. 200 plus 72, 272 miles lang po ang pwedeng mapasailalim ng sovereign right o kaya ng pagiging soberenya ng mga bansa nag-aangkin ng isla. Yung balanse ng 1,315,000, lahat ng mga nag-aangking po pwedeng pakinabangan dahil yan po ay kabahagi ng high seas. Bakit kinakailangan mag-away? Wala naman dapat pag-awayan dahil napakaliit nung karagatan na napapasailalim ng soberenya o ng sovereign rights. 72 ang napapailalim sa sovereign rights, 200 ang napapasailalim sa sovereign rights pala, 72 ang soberenya. At dun sa 6 na yon, 5 Pilipinas, 1 China. O, magrereklamo ba ang China dyan? Ang meron lang tayong soberenya, over 60 nautical miles of territorial sea and 200 sovereign rights, pag-angkat lang ng tanging yaman. O, 260 lang ang sa Pilipinas, samantalang ang balanse
pwedeng gamitin ng lahat. At sino bang po pwede makagamit niya kung hindi China? Dahil siya lang yung merong kakayanan na talaga magpadala ng mga modernong mga barko para sa pangingisda. Sila lang naman talaga nangingisda dyan. Kinakailangan mas maraming Pilipino mangisda dyan dahil yan po ay common heritage of mankind. At saka siyempre po, sa panahon ngayon, meron na tayong tinatawag na existential issues. Ang ating pinag-uusapan na, mabubuhay pa ba tayo? Yang banta po ng climate change. Yan po ay totoo, realidad. At ngayon po, nagdedebate sila doon sa COP. Kapag hindi po nabawasan ang carbon dioxide emission natin, tataas ng 60 meters ang karagatan, burado po ang Metro Manila. Kapag natunaw pa ang ating mga poles, North and South Pole, another 60, 120 meters. Buti na lang po, may bahay ako sa Baguio at mukhang hindi kami lulubog sa Baguio. Pero mabubura po sa mapa siguro ang hindi bababa sa 30% ng teritoryo ng Pilipinas dahil dyan sa climate change na yan. Bakit hindi tayo magtulungan doon sa high seas? Lahat tayo apektado ng climate change. So unahin natin yung mga hakbang na dapat gawin para mapabagal natin yung proseso ng pagtaas ng ating karagatan na siyang nagiging banta sa ating pang-araw-araw na buhay. Pwede naman siguro magkapit-bisig na pagdating sa existential issue ng climate change, di ba po? So ako, magsawa na kayo dyan sa mga gagawin ng China. Kasi ganyan po talaga ang mangyayari dahil tinuring nating kalaban ng China. Sige pa po! Turuin niyo siyang kalaban. Siguraduhin niyo lang, kaya niyo siyang sabayan sa pagiging agresibo. Bagamat sa akin, wala po kayong alinlangan. Kahit anong gawin ng China, ang atin, ang sa Pilipino, hindi maapektuhan ng katotohanan na malakas siya militarily. Wala tayong pakialam dyan. Main pa kung malakas ka sa batas. Ang amin ay amin. Pero ngayon po, ang choice nasa gobyerno. Patuloy pagkakaibigan, patuloy ang hidwaan, expect more water cannon. Kaya nga hindi na ako naabala dyan. Ang tao rin, pagod na. Hindi na rin nagagalit kasi regular na eh. Hindi ba kinaawa na sa ating mga sarili na regular na tayong binubuli? Hindi naman natin kayang makipagsabayan at yung pinagmamalaki natin, pinangangalandakan natin mga Amerikano, wala namang ginagawa. Hindi na ba kayo nagtataka ilang beses na yan? O nasa ng mga Amerikano nyo na sinabing, our support for the Philippines is, ano ba yon? Solid. Ano ba yon? Ano sinasabi nila? Hindi, meron silang ginagamit palagi. Ironclad. O sabi nga niya, ironclad ha? Ikaw kaya magpabomba ng water cannon. Nasaan kayo? Ba't hindi nyo kayo magpadala rin ng mga barko na may bomba para kami naman baka bomba rin sa mga Chino? Di ba? Nasaan kayo ngayon? At nasaan kayong mga Amerikano nagsasabi magtiwala sa Amerika? Hindi dapat nangyayari na winawater cannon tayo kung totoong ironclad ang kanilang commitment. Ironclad. Hello? Kami nga nawawater cannon tapos ironclad kayo. Kayo'y matuto na talaga ha, sa Ukraine po. Iniwanan ng Ukraine sa gitna ng labanan. Samantalang pinaniwala na suportado sila until the very end. Ayan. Attorney, kasunod nga ng paulit-ulit na mga insidente ng mga water cannon attack dyan sa West Philippine Sea ng Chinese Coast Guard, nananawagan ng isang senador kay Pangulong Bongbong Marcos, si Senate President Juan Miguel Zubirito, attorney, na pauwiin, balik sa China, si Chinese Ambassador Wang Zilian, dahil nga wala naman daw nangyayaring mga pagtugon. Paano ba tinutugunan ng Chinese Embassy itong mga nagaganap dyan sa West Philippine Sea dahil paulit-ulit na nangyayari itong tinatawag mga pambubuli? Kapag dineklara mong persona non grata ang ambassador, lalo mong pinalalala ang hidwaan. Yan ang sinasabi ko. Kung yan ang talagang gusto nyong piliin na palalain ang hidwaan, asahan nyo, mas marami pang gagawing atake ang China laban sa atin. Yan po mangyayari. Pinalalala mo ang problema. Kung gusto mo pang paintingin ang tensyon, yan ang gawin ninyo. Pero kung ayaw nyo paintingin ang tensyon ngayon, tawagan nyo ngayon si Ambassador Flor Cruz. Ambassador Flor Cruz, pasensya ka na, hindi ka namin pinakinggan. Ang pinakinggan namin mga Amerikano, yung aming ambassador, sugo sa Amerika.
at yung kanyang pinsan na House Speaker. Ano ba sa tingin mo bilang isang tao na 40 anyos nang naninirahan sa China, anong pinakamabuting gawin nang matigil itong pambubuli ng China? Pakinggan nyo naman po yung sugo na tinalaga ninyo dahil siya po ay bihasa sa pag-iisip ng mga Chino. Huwag kayong makikinig dyan. I'm sorry to say, Senate President, but what you want will worsen the situation. At nasa ng mga Amerikano mong akala mo tutulong sa'yo? Wala. Tatanungin natin yung eksperto, yung kilalang kilala ang ugali ng mga Chino dahil siya'y namuhay kasama ng mga Chino. Pero alam natin na nagmamahal pa rin sa inang bahay ng Pilipinas. Alam niyo po yan si Ambassador Flor Cruz, gaya nung kanyang predecessor na si Ambassador, palagi ko nakakalimutan, Chito Santa Romana. Nagmamahal po yan sa bayan. Mga aktivista na nung dineklara ang martial law, nandun sila bumibisita sa China. Dahil sila po talaga mga Maoist, mga rebelde. Hindi na nga po nakabalik. Kaya yun, nanirahan na sa China dahil nga po sa martial law. Dahil pag bumalik naman sila, ikukulong sila automatically. At doon nila nakilala ang mga Chino. Yan po ang kailangan natin. Alam niyo po, nung ako'y nag-aral sa Amerika, ang daming mga Amerikano na binigyan ng scholarship para mag-aral ng Chinese studies. Hindi po yan para sila magsimula ng Chinese restaurant. Yan po ay para sa kanilang State Department, mga scholar ng State Department. Kasi paano ka magkakaroon ng relasyon kung hindi mo naintindihan ang pag-iisip ng isang dayuhan? Grabe po ang pondong binubuhos nila para mag-aral ang kabataan ng Chinese studies. Samantalang tayo, libre, hindi naman natin pinag-aral si Ambassador Flor Cruz. Nanirahan siya doon at naging respetado ng mga Chino bilang bureau chief mismo, kung hindi ako nagkakamali, ng CNN. Mantakin mo yan, Pilipino, naging bureau chief ng pinakamalaking American News Agency sa China, isa sa pinaka-importanting news desk sa buong mundo ng China. Ang pinaka-importante lang naman po sa daigdig talaga ngayon, China true siya eh. Dahil yan po yung mga katugali ng Amerika. It is a source of pride na Pilipino ang naging bureau chief ng CNN, si Ambassador Flor Cruz. Bakit hindi natin pinakikinggan si Ambassador Flor Cruz? Ang tagal ko na po, namamalat na ako paulit-ulit. Huwag na kayong makinig dyan sa kung sino-sinong meron na hindi maintindihan ang kanilang mga sinasabi. Pakinggan nyo yung nakakaintindi sa pag-isip ng mga Chino nang tayo po'y makaiwas sa ganitong hidwaan. Pagbigyan nyo naman po ang sambayan ng Pilipino. Kaya nga po natin tinalaga yan. Kaya natin sinuswelduhan. Dahil alam niya ang kultura at pag-iisip ng mga Chino, bakit hindi natin kinikonsulta. At alam nyo ba, kung akala nyo mga tao ay na-aggravate dyan sa mga water cannon na yan, siguro nung una po ngayon, pagod na sila kasi nangyayari na po araw-araw. Hindi na balita yan eh. Nangyayari na araw-araw. Samantalang, patuloy ang pagtaas ng bilihin. So tignan nyo, kakaunti naman yung nagbibigay ng prioridad pagdating sa nangyayari dyan. Kasi ang layo eh. Walang relasyon sa sitmura yan eh. Kung akalain nyong yung gulo at yung pagtuturing sa China na kalaban ay malilihis ang issue, ang tunay na issue na nakakaapekto sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng Pilipino, nagkakamali po kayo dahil kahit anong water cannon mangyari dyan, kapag nagutom ang tiyan ng Pilipino, gutom at ang tanong, nasaan ang gobyerno, bakit ako nagugutom? Yan po ang katotohanan. Bago lang tayo mag-break, attorney, dahil si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela sinasabi ay natatag siya na bilang pro-America umano o worse, yung magiging CIA agent dahil nga sa pagiging maingay niya laban nga dito sa pagtutuligsa o pagkondina sa mga ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Naniniwala ho ba kayo na may tinatawag na blue tagging? Ano ba yung blue tagging? Hindi ko maintindihan yung blue tagging. Tumutukoy daw ito, attorney, doon sa mga individual na supposedly pro-America daw o worse, CIA agent. Ay nako, hindi na po blue tagging yan. Talaga naman alam natin na mga Amerikano yan na nagpapanggap na Pilipino. Hindi ko alam bakit blue tagging ang tawag dyan. Yan ay mga hindi po Pilipino. Yan po ay mga Amerikano na nagsusulong ng interes ng Amerika. Huwag na po natin bigyan ng tagging-tagging yan. Ang Pilipino, inuuna pong interes ng Pilipino, hindi ng dayuhan. At hindi po interes ng Pilipino ngayon na makipaggera kahit kanino. Kapag sinabi po nila na kinakailangan balance of power, kinakailangan defense strategy, gera po yan. At hindi po yan
para sa interes ng Pilipino.